Magandang araw sa mga kaibigan ko sa kalusugan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga karaniwang sakit, no, na mayroong mga physical signs or sabihin na natin na mayroong mga sintomas ng pagmamanas. Ako nga pala ulit, ang iyong doktor, Dr. Bernal. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, isa po akong medical practitioner na nag-residency training sa San Lazaro Hospital sa Maynila bilang isang family medicine. Ako din po ay one time nag-residency training ng internal medicine sa Batangas Regional Hospital sa Katagalugan. Ang pag-uusapan natin ngayon, kaya na nasabi ko kanina, ay yung mga sakit na mayroong mga karaniwang sintomas ng pagmamanas. Pero paalala kaibigan, no? Disclaimer lang po, ito po yung mga sakit na karaniwan po namin nakikita sa aming mga klinika. Umpisahan natin. Una kaibigan, heart failure, no? Tandaan po ito ninyo. Ito po yung mga sakit na talagang bumigay na po ang puso ng ating mga pasyente. Napapansin ko po na pabata ng pabata. Ang unang dahilan na nagtulak sa kanila bakit sila nagpatingin ay yung pagmamanas na lagpas tuhod na. And of course, no, meron pa itong mga kakibat pa na ibang sintomas kagaya nahihirapan silang huminga, hindi sila makahiga ng diretso. Pag physical exam, hanggang sa mag-request na kami ng mga laboratory parameters, no, hanggang sa matode echo, lumalabas po na talagang sira na po yung puso po nila. Pangalawa po ay tandaan po natin ay yung kidney failure, no? Napapansin ko rin po, medyo napapadalas yung mga pasyente po namin, no, na mayroong mga ganito. Tapos pag tinetest po namin, ako, yung creatinine po 1.5, no? Tapos yung tinatawag na AGFR, ako, talagang failed na po yung kidney. So yung nagtutulak din po sa kanila para magpatingin ay yung manas, ng pagmamanas sa mukha, no, sa talukap ng mata, no? So ito po yung ito yung pangalawa, no? Sa pangalawa doon sa may mga sintomas or physical signs ng pagmamanas. Pangatlo ay yung liver failure. Ang pinagkaibahan lang nito doon sa mga nauna, ito po ay napapansin ko po na medyo kita ko sa mga medyo may edad na, no? Nasa 50, 55, at karamihan, tandaan kaibigan, malalakas sa alak. So yung pang-apat ay yung mga mayroong malnutrition. May mga pasyente tayo na medyo sobra po yung katabaan, nagmamanas din po sila. Yung iba naman po, may mga pasyente tayo na medyo, no, bukod sa malnourished na, meron pa silang mga sakit, nagmamanas din po ang mga yan. Sunod, no, infection. Ang yung lingkod po ay medyo maraming pasyente na may tuberculosis, no, yung mga pulmonary tuberculosis na relapse, no, ibig sabihin nagka-TB na sila dati. Pag pumupunta po sa akin, nagmamanas din po, no? Ano pa? Yung medyo mga pasyente natin na mayroong thyroid problem, no? May mga hyper or hypothyroidism, nagmamanas din po ang mga yan. At yung pinakahuli, no, kaibigan, pinakahuli at ang pinaka-pangkaraniwan, yung mga pasyente po natin, mga kaibigan po natin na may mga mini-maintain po na gamot. So anong pinaka-common dyan? No? Marami pong makaka-relate sa atin. Yung mga pasyente po may iniinom na, no, amlodipine, tawag natin na calcium channel blocker. Ano pa? Yung mga clonidine. Siguro naman po, no, meron kayong mga kakilala na may iniinom po or mga pasyente na may mga clonidine. Ano pa ba? Mga gamot sa no? Gamot sa diabetes. Meron tayong mga pioglitazones, no? Iyan po ay nagpapamanas din po. Ano pa ba? Meron tayong mga pain reliever. Mga gamot natin sa mga kirot-kirot po natin. Mga NSAIDs, no? Nagpapamanas din po yan, kaibigan. Kaya ko siya nabanggit sa inyo para kahit papano may idea na po kayo kung ano yung mga sakit na pwedeng dumapo sa inyo. So, sa mga kaibigan po, at alam ko, ikaw kaibigan na nanonood, meron ka na namang bagong natutunan sa bidyong ito. At kung ikaw ay natuwa, pwede po kayong mag-like, no? Pwede nyo pong i-share, or mag-subscribe na rin po kayo para ma-notify kayo sa susunod nating mga videos. Ako nga pala ulit, ang iyong doktor, Dr. Bernal, na nag-iiwan ng katagang ang kalusugan ay walang silbi pag tayo po ay salat sa kaalaman.